Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan meron tayong aralin o sitas na ipinagkaloob para talakayin at kunin natin yung pinakakahulugan o sustansya na siyang pakikinabangan ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya po, meron pang isang sitas. Sabi po sa aklat ni Isaias, Kapitulo 44, versikulo 1 hanggang sa 10. Gayunman, dinggin mo ngayon, O Jacob na aking lingkod, at Israel na aking pinili. Ano po ba ang history ng buhay ni Jacob? At sino naman itong Israel na pinili ng Diyos? Kung maalala natin, nung si Jacob nabubuhay pa dito sa ibabaw ng sanlibutan, siya ay naging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya nga, kapag sinasabi, pinapakilala yung Diyos, ako ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Ibig sabihin, matuwid si Jacob sa paningin ng Diyos. Pero nung gabi na siya ay, sabi dito, nakipagbuno sa isang lalaki at siya ay nagtagumpay, bagamat sinaktan ang kanyang mga binti upang manghina at siya ay manglupaypay, pero hindi niya binitawan yung taong kabulok niya. Bakit? Hinihiling niya ang basbas. Kaya nung tanggapin niya ang pagbabasbas, sinasabi ng taong nakipagbulok sa kanya. Sabi dito, nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya at ng kasukasuan ni Jacob at sinaktan samantalang nakikipagbulok sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako nababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Ibig ko palang sabihin, yung pangalan Jacob, yun ang tunay na pangalan ng anak ni Isaac na si Jacob, o tinatawag din na Isay sa ibang parte ng banal na kasulatan. Na nung siya'y pakipagpuno, ay binigyan siya ng pangalan bilang pagtatagumpay. Pangalang Israel. Sa magkatuwid, yung sinasabi nitong Israel na pinili, walang iba si Jacob din. Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, na nagbigay ng Diyos sa iyo mula sa bahay bata, na siyang tutulong sa iyo, ikaw ay huwag matakot, O Jacob na aking lingkod, at ikaw, Jeshurun, na aking pinili. Sa magkatuwid, si Jacob, mula pa lang sa sinapupunan ng kanyang ina, ay pinili na ng Diyos bilang lingkod. Sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ng bukal ang tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi at ang aking pagpapala sa iyong suwi. Kaya kung mapapansin natin, napakalaki ng tinanggap na pagpapala ni Jacob. Bagamat siya ipinanganak na suwi. Kasi kung nung ipanganak sila, magkakambal sila eh. Yung isa, si Esau, na naunang lumabas, sumunod ngayon si Jacob. Pero habang lumalabas ngayon si Esau doon sa bahay bata, nakahawak sa sako ngayon si Jacob. Kaya po kung titingnan natin,
Itong dalawang ito na tinatawag na kambal, pero mas higit na pinagpala ng Diyos si Jacob. Pero dahil nga sa nakasanayan na dapat ang magiging tagapagmana o magiging successor, na halimbawa, galing kay Abraham, si Isaac ang nag-iisang anak. At mula naman kay Isaac, dapat si Esau. Pero dahil naman sa isang pinggang pagkain, ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapananay. Kaya po kung mapapansin natin, naging legal yung pagkapanganay ni Jacob na siyang pinili ng Diyos dahil lamang sa gutom upang nangailangan ni Esau. Kaya kung mapapansin natin, naging panganay ngayon si Jacob na siyang pinagiliwan ng Diyos at siyang pinili na maging lingkod dahil lamang sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, at sila sisibol sa gitna ng damugayan ng mga susi sa tabi ng mga batis. Tama po. Kung mapapansin natin, ang damo, hindi tingnan natin, wala siyang pakinabang. Pero, kapag yan po ay nakikunik pala, akala natin ibang dahon. Pero kalakip pala ng puno mismo. Bakit makikita po natin yan sa ating pagkatao kung tayo naman ay kasama talaga na nakikiisa kay Kristo. Sabi dito, ganito ang sabi o sasabihin ng isa, ako'y sa Panginoon at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob para magkakaroon ng duplication at magsusulat ang iba ng kanyang kamay ng sa Panginoon at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Ibig sabihin, kung meron parang lehitimong Jacob, meron ding proxy. Kung gumagaya. Sa mga katuloy bagay, merong original, merong false. Sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoon ng hari ng Israel ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. Ngayon, sino ngayon itong tinatawag na Panginoon ng mga hukbo? Kasi po nung ating dakilang Panginoon, hindi pa siya bumababa dito sa ibabaw ng sanlibutan para mabuhay, ipanganak bilang isang tao. Sa hukbo ng mga anghel, siya yung pinaka-leader. Kaya tinatawag siyang Panginoon ng mga hukbo, ng mga anghel. Kaya sabi nito, ako ang una at ang huli. Sa makatuwid walang ibang Diyos. At sino na gaya ko, tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa kanang akin. Mula ng aking itatag ang matandang bayan at ang bayan na dumarating at mangyayari at ipahahayag nila. Kung maalala lang natin kung paano itinatag ng Diyos yung lupain ng Kanaan na pagamat, yung lupang panakong pinangako doon kay Moises, yung bayan ng Jericho, sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng 7 ulit na parang nagpuposisyon yung mga saserdote na dala-dala ang pagkakat at kaban, kanilang nagiba, ang bayan yaw at nakumpog. Na kung liliwanagin, ito na yung pangako ng Diyos kung papaano niya itinatag ang lupain ng Kanaan na siyang titirhan ng mga Israelita na mula sa lahi ni Jacob. Kaya totoo po na ang pagtatatag ng Israel ay hindi basta-basta. Dumaan sa napakahabang proseso o pamamaraan na kung papaano napagtagumpay lahat yan ng mga Israelita dahil kasama nila ang Diyos. Sabi nito, kayo'y huwag mangatakot o magsipangilabutan. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala
at kayo'y aking mga saksi. May Diyos ba ng liban sa akin? Oo. Walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Kaya yung pagpapahayag po dito ni Isaias, kung mapapasin natin, ipinapaliwanag kayo ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias na wala ng ibang bato. Na ngayon ang kinikilala natin bato ngayon, yung batong itinakwil ng mga tao na kumbaga nireject nila. Yung Mesiyas na siyang bato, si Kristo, anong ginawa ng mga tao noon? Pinaratangan magnanakaw. Sabi nga ni Pilato, nakaunggalian na magpalaya ng isang kriminal. Pero ano ang pinili ng mga tao? Sa halip na kilalanin nila yung tunay na bato, nireject nila. Ang pinalaya nila si Barabbas. Ipinagpalit na yun si Kristo. Kaya siya ngayon ang nag-suffer. Kaya ang siyang nagdusa at nagdanas ng kabigatan na tayo lahat ang may gawa. Dinipahan niya tayo. Kasama tayo sa idinilain niya sa Ama. Na mapatawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung tayo hindi pa natin alam yung ating mga ginagawa, kasama tayo sa pinatawag ng Diyos. Yung nireject ng mga tao noon, walang iba yung dakilang bato na siyang naging batong panulukan, naging importante pa ng cornerstone. Si Kristo po yun. Kaya, walang ibang Diyos. Sila na nagbigay anyo sa larawan, inanyuan, ay walang kabuluhan. Yung mga imahinasyon ng tao na gumawa ng mga rebulto, inanyuan, kahit na yung nakikita natin ngayon, mga karikatura ng mukha ng ating dakilang Panginoon, wala pong nakakita sa Kanya. Kasi po, kung mapapansin natin, iba-iba ang naglilong, iba-iba ang gumawa, mayroong payat, may maputi, kung tutungusin, sino ba ang makakabuhat ng krus na mabigat kung palakot yung kinikilala natin Kristo? Ano ba ang buhay-buhay ni Kristo? Anak ng anluwagi. Sa makatuwid, panday. Meron bang payat na panday? Hindi ba puro makikisig siya, malalakas ang katawan? Kasi panday na. Kaya kung si Kristo, talalagay mo yung, sabi dito, mga larawang inanyuan na ipakikilala si Kristo na yun, walang kabuluhan po sa mga sumasampalatay, pati sa gumawa. Ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan, magiging useless. Kahit pinagpaguran ba yan, meron yang sinulat pa dito si Isaias. Isang maglilino, kumuha siya ng kahoy, inanyuan niya, ginawa niya isang rebulto. Yung pinagkataman, yung mga pinagtatanggal na kahoy yung ginawa niyang pangsiga para panlutok ng kanyang pagkain. Hindi ba isang kahoy lang yung pinanggalingan? Ibig sabihin, yung finished product lang pala ang sinanggal, yung reject, panggapong. Ibig sabihin, wala rin pinagtiba. Pareha sila ng kahoy, yung panggapong din yun. Ginawa niyang nilino. Di ba? Sabi nito, sino ang nag-anyo sa isang Diyos o bumubuo ng larawang inanyo na di pinakipinabangan sa anuman? Sila po yung mga tao na mataas sana yung imahinasyon. Marunong silang gumawa, maglilok man kahit siminto man yan o kahoy. Pero, yun po ay bunga lamang ng kanilang katha, ng kanilang pag-iisip. Sabi nga kanina, ang Diyos ay Espiritu. Kaya kailangan nating sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa makatuwid, paano natin siya sasambahin? Dilag ba ang mata? Hindi nga siya nakikita, ipikit natin ang ating mata. Pakiramdaman natin. Damahin natin ang presensya niya. Kausapin natin siya.
Para tayo makalapit sa Kanya, kasi dahil siya banal, maglinis muna tayo ng kalooban. At saka natin idalangin yung mga iba pa natin gustong mapabuti ang buhay. Mga kapatid natin. Dahil pag tayo po ay malinis ang ating kalooban at naging banal, sabi ko, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya po, ang pagsisisi ng kasalanan ay isa pong parte ng pakikipag-usap sa Diyos o pananalangin. Dapat, bago tayo humingi ng tawad sa Diyos, mauna rin tayong magpatawad sa ating kapwa. Siguro po, nandito na lang ang pakikibagay natin sa oras na ito. Pagkat dumating ng oras, salamat sa Diyos at ano man ang ating kahilingan, pagkakaroon natin sa Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang araw sa bawat isa.